Hello, hello! So, nung last weekend nga ay medyo na-busy kami ng konti dahil binisita kami ng dati naming flatmate na si Jam at ang kanyang friend na si Arnie. Nung Saturday kasi ay nanood sila ng concert at nung Sunday nga ay pare-parehas kami libre kaya nag-decide nga kaming kumain at mag-dine-in sa Paldo Korean Barbecue. Ang Paldo Korean Buffet ay located sa 298B Tiracao Drive, Manukau. 6 minutes away lang ang Paldo Korean Buffet mula sa tinitirahan namin kaya nag-decide nga kaming dito na lang din kami mag-brunch. Medyo late na din nga kasi silang nagising dahil nanood nga sila ng concert at tamang-tama lang yung pinareserve nilang table at 11:30. Nakakatawa nga dahil nung bumisita sila nung June ay kumain din nga kami sa isang Korean buffet. Doon naman yon sa Fantasy Korean Barbecue. Nung pagdating nga nila nung Friday ay nag-uusap-usap kami kung saan daw ba kami kakain sa Sunday. Kung sa Japanese restaurant daw ba or sa Korean barbecue ulit. So, nung nakita nga nilang maganda yung reviews ng Paldo Korean Buffet, ay dito na nga nila pinabook yung lunch namin for Sunday. Ang una ko ngang napansin dito sa Paldo ay very spacious at malinis yung lugar nila at hindi talaga nga kayo magsisiksikan ng ibang mga nagda-dine-in. They also have a wide variety of meats to choose from and halatang halata na very fresh and high quality yung mga meats nila. May mga naka-ready na ngang cooked Korean dishes na sila kaya pagdating mo doon kung gutom na gutom ka ay pwede ka na ngang kumuha ng ilan-ilang piraso at sumubo ka na nga bago kayo mag-start mag-ihaw-ihaw. Sobrang sarap din ang kimchi nila at yung salad talaga nila ay sobrang nagustuhan ko, especially yung jelly salad. Yung kimbap din nila ay sobrang masarap din kaya pagdating ko nga doon ay yun muna nga yung kinuha ko para kainin. Sobrang nagustuhan talaga namin yung pagkain pero may isa lang akong napansin, yung mga desserts nila ay very limited lang yung selection. Last time kasi nung pumunta kami sa Fantasy Korean Barbecue ay yung desserts nila ay sobrang daming pagpipilian at may unlimited soft serve ice cream pa nga sila. Dito naman meron silang ice cream na for sale, yung melon ice bar na binibenta nila for $2. At pag nagplano nga pala kayong mag-dine-in dito ay tumawag nga muna nga kayo ahead of time para magpa-reserve ng table at i-check nyo din nga yung mga hours nila dahil may mga certain times lang nga silang bukas. Overall ay masarap yung pagkain at talagang nabusog kaming lahat. Sabi, kuha lang kayo kung ano yung gusto nyo. Bidyong well, cook. Pagkatapos nga namin kumain ay sobrang busog talaga kami at inaantok na kaming lahat kaya nag-decide kaming pumunta sa Westfield New Market dahil ito ngang dalawa ay hindi pa nakakapunta doon. Naglakad-lakad lang nga kami sa Westfield New Market at bumili ng milk tea at gelato at pagkatapos nga niyan ay dumiretso kami sa Westfield Manukau branch para naman bumili ng Texas Chicken. Ang Texas Fried Chicken naman kasi ay pinakamalapit ang lasa nito sa Jollibee Fried Chicken ng Pilipinas. So I hope nag-enjoy kayo sa vlog natin for today. See you again next time. Bye!